Nakaawang ang labi ni Santa habang nakatingala sa magarang gown na nakahanger sa loob ng isang shop. Napakaganda niyon at nakakaakit tingnan. Parang may paru-parong naglalaro sa kanyang sistema sa pagnanais na masuot iyon. Sa tanang buhay niya kasi, hindi pa siya nakakapagsuot ng ganong kagarang damit. Muli niyang sinuyod ng tingin ang damit habang nagniningning ang mga mata. Dumikit pa siya sa salaming pintuan ng shop upang lalong matingnan ang gown at parang timang naniyakap. Pero nang maalala ang laman ng wallet na 500 lang, ay napakamot siya ng ulo. Nakalagay kasi sa tag price na 5,000 ang damit na nakahanger. Napakalaki ng kulang sa pera niya. Ano ba naman kasing kalokohan nung pumasok sa utak niya upang mangahas na magpunta ng mall upang bumili ng maisusuot para sa birthday party ng kaibigan niyang si Crisel. Mayaman kasi ito kumpara sa kanya. Simpleng public teacher lamang ang kanyang ina at tricycle driver lamang ang kanyang ama. At nahinto naman siya sa pag-aaral upang makatapos muna ang ate Daphne niya. At ang usapan, kapag nakagraduate na ito ay saka naman siya mag-aaral. May 2 kapatid pa kasi siyang nag-aaral, maliban sa kanyang ate. Si Marla na high school at si Jamie na elementary. Hindi na kaya ng magulang niya ang sabay-sabay silang pag-aralin at bilang siya naman itong mabait, siya na muna ang nagparaya. Kaya eto, tambay siya at naiiwan sa bahay, tagalinis, laba, at luto. Pero ngayong araw ay day off niya. Mag-a-attend kasi siya ng birthday party ng kaibigan niya mamayang gabi. At gusto niya na maging maganda sa party nito, lalo at mayayaman ang mga bisita ni Crisel. Gusto talaga kita. Gustong-gusto kita. Kausap ni Santa sa damit na nakahanger. Napalingon naman si Rizzy saktong napadaan sa gawin ng isang babaeng nakadipa sa pinto ng dress shop sa loob ng mall na iyon. Kaya narinig niya ang sigaw ng babae at nakuha nito ang atensyon niya. Nakasuot ito ng yellow short kung saan litaw ang magagandang hubog ng hita nito. Maluwang na blouse pang itaas at lumang suot na rubber shoes. Sa unang sulyap niya rito ay tila pamilyar ito sa kanya. Minsan na kasi itong nakasama ng kasintahan niyang si Crisel. Pero hindi siya sure. Boss, kilala niyo? Boses ni Aaron ang nasa kanyang likuran. Pareho na sila nakatingin sa babaeng parang timang na kinakausap ang damit. Yeah, maybe. I'm not sure. Tinanggal pa niya ang black eyeglasses na suot upang tingnan ito ng maayos. Lalapitan ko ba, boss? Tanong na muli ni Aaron. Pumasok ka sa shop. Bayaran mo ang damit na yan. And give it to her. Bali walang utos ni Rizzy kay Aaron bago tuluyang pumasok sa loob ng mall. Yes, boss. Tumalima naman kaagad ang inutusan. Naroon siya sa mall na iyon upang bilhan ng birthday gift ang nobyang si Crisel. At dahil sa babaeng nakita sa shop, ay nagkaroon siya ng idea kung ano ang ibibigay sa kasintahan. Talaga ho? Para sa akin? Nagniningning ang mga matang tanong ni Santa sa hindi kilalang lalaki na nasa kanyang harapan ngayon. Kinuha nito ang kamay niya at inilagay doon ang holder ng paper bag bago nagsalita. Kunin mo na, para sa'yo yan. Ngumiti pa ang lalaki bago siya iniwan na hindi man lamang ito nagpakilala. Huy, teka lang, may gusto ka ba sa akin kaya binibigay mo to? Pahabol pang tanong ni Santa pero hindi na siya nilingon ng lalaki. Napapakunot ang kanyang noo habang sinusundan ng tingin ng lalaki. Sino naman kaya iyon nahulog ng langit sa kanya? Nang mapatingin sa paper bag na dala, ay bigla siyang napangiti. Ipinagkibit balikat na lamang niyang tumulong na lalaki sa kanya. Iisipin na lamang niya na angel ayun mula sa langit na ipinadala sa lupa para bilhin ang magandang damit na kailangan niya. Nagmamadali siyang umuwi dahil magluluto pa siya ng makakain nila para sa hapunan. Maaga pa naman, pero gusto niyang gumayak ng mas maaga. Ang sabi kasi ni Crisel, 8:00 ang party kaya mas gusto niyang mas maagang umalis sa kanila. Ano naman ang gagawin mo sa party ni Crisel? At sino naman ang maghuhugas ng plato pag umalis ka? Nang magpaalam si Santa kinagabihan na aalis, ay tanong sa kanya ng kanyang ate Daphne. Di pa kasi naghahapunan ng mga ito, pero nakapagluto na siya. Actually, invited silang lahat, pero ayaw ng inay at itay niyang pumunta. Isa sa mga problema nito ay ang isusuot sa party. Ang ate Daphne naman niya ay hindi pinayagan ng boyfriend nitong si Carlos. May pagkasiloso kasi ang huli, kaya parang galit ito sa kanya ngayon. Siyempre magsasaya at saka kakain ng masarap. Nakalabi niyang tugon na inaayos ang suot na damit.
Napaismit ito bago siya inirapan. Wow, ate! Ang ganda-ganda mo! Namumulaklak sa kaligayahan ang mga mata ni Marla nang makitang suot niya ang mamahaling gown. Sa sinabi ng kapatid ay natuon sa kanyang tingin ng mga magulang na nanonood ng TV sa sala. At kung paano siya hangaan ni Marla ay ganoon din ang mga ito. Anak, ikaw ba talaga yan? Naku, napakaganda mo naman. Tanong ng kanyang ina. May sumilay ng ngiti sa labi nito na tumayo at sinipat ng tingin ng kanyang suot. Ako nga ho ito, inay, ang artistahin yung anak. Pagmamalaki niyang sambit, nagtawanan ang mga ito maliban sa ate Daphne niya. Kanino pa ba magmamana ang anak kong yan, kundi sa maganda kong asawa? Sumingit ang kanyang amang tumatawa. Ngumiti na lamang ang inay niya. Totoo naman kasing maganda ang inay niya. Maputi at makorba ang katawan. Kaya nga nabighani dito ang tatay niya. Pero hindi rin naman nagpahuli sa kagwapuhan ng kanyang ama. Artistahin din kasi ito. Kaya naman na-in love dito ang kanyang ina. At kaya siya may pinagpalang mukha dahil sa magandang jeans ng kanyang magulang. Ate, pwede ko bang isukat yan? Ang bait naman ni Ate Crisel. Inibitahan ka na sa birthday party niya tapos binigyan ka pa ng bagong damit. Pati si Marla ay lumapit na rin sa kanya. Hinawakan ito ang bago niyang damit. Hindi na siya nag-react nang sabihin itong si Crisel ang nagbigay ng damit na iyon. Alam naman niya na hindi maniniwala ang kanyang pamilya kapag sinabi niya may isang lalaki nagbigay noon sa kanya. Oo naman, pwede mong isukat. Kaso, wag ngayon dahil paalis na kasi ako. Tugon niya kay Marla. Nakasimangot ang ate niya na sinulyapan siya nito. Dati pa man, mainit na talaga ang ulo nito sa kanya. Palibhasa kasi, maganda siya rito. Char! Halika na anak at ihahatid kita kina Crisel. Tumayo na ang kanyang ama. Siya naman ay nagpaalam sa mga kapatid. Tahimik lang ang bunso nilang si Jamie dahil naglalaro ito sa cellphone. Hindi nakaligtas sa kanya ang masamang tingin ng kanyang ate sa pagtalikod niya. Kaya lumalaki ang ulo ng anak niyo, Nay, kasi kinukonsinti ninyo. Narinig pa niyang sabi ng kanyang ate sa kanyang ina bago tuluyang makalabas. Pero katulad ng dati, deadman na lamang siya. Saka sumunod sa kanyang ama sa labas at sumakay na sa tricycle na maghahatid sa kanya kina Crisel. Masayang pinagmasdan ni Crisel ang sarili sa malaking salamin na nasa kanyang harapan habang suot ang gown na binili ng nobyo para sa kanya. Ipinadala nga lang nito iyon sa isang tauhan dahil may lakad pa ito. Alam naman niya kung gaano kabisi si Rizzy. Na-surprise pa siya nang mabuksan ang paper bag na naglalaman ng regalo ni Rizzy sa kanya. Sobrang sweet nito at mahal na mahal siya. Napakagaling nitong pumili ng damit dahil kasyang-kasya iyon sa kanya. Napapangiti siyang umikot sa harap ng salamin pero natigilan siya nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Hi Kuya Rupert! Bati niya sa kinakapatid. Iyon kasi ang niluwa ng pintuan. Very close ito sa kanya na parang tunay niyang kuya. Kaya nga kuya niya itong tawagin. Lalo na at mas matanda ito sa kanya ng 3 taon. Sa kanila na ito nakatira dahil nasa ibang bansa ang magulang ni Rupert. Iyon din ang gusto ng parents niya. Nihintay ka na ng bisita mo sa baba. Nilapitan siya nitong titig na titig. Thanks kuya, how do I look? Umikot siya sa harapan nito hawak ang magarang damit. Maganda. Seryoso at nanatili itong nakatitig sa kanyang mukha na walang kangiti-ngiti. Thank you kuya, halika na, sabay na tayo sa baba. Hinawakan niya ito sa kamay at iginiya palabas ng pintuan sa kwarto niya. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak nito sa kamay niya. Saktong marami ng bisita pagdating nila sa veranda kung saan gaganapin ang selebrasyon. Naroon na ang kumpleto niyang kaibigan. Niyakap kaagad siya ng kanyang mami at daddy at binati. Kasalukuyan na nitong kausap ang nobyo niyang si Rizzy. Kaya naman, bumitaw siya kay Rupert at galak na yumakap sa lalaki. Nakita pa niya ang paghangang nakabalatay sa mukha nito nang tingnan siya katulad ng madalas itong gawin sa kanya. Iginiya niya ang nobyo sa karamihan ng tao at ipinakilala sa kanyang mga friends. Bago lang naman kasi sila ni Rizzy kaya hindi niya pa naipapakilala ang lahat ng mga kaibigan. Crisel! Kaway ni Santa na mabilis lumapit sa kanyang best friend pagkakita rito. Halos kadarating lamang niya noon. Napakaganda nito sa suot na gown na tila isang prinsesa. May kasama itong matangkad at gwapong lalaki pero hindi niya kilala.
Oh, hi Bess! Nakipagbeso sa kanya si Crisel at agad siyang ipinakilala sa kasama nito. Nagpakilala din naman kaagad siya rito at naglahad ng kamay. Inabot naman kaagad nito iyon at nakita niya kung paano siya hinagod nagtingin. Pero hindi niya na iyon binigyan ng pansin. Ang ganda mo ngayon, friend! Puno ng paghanga si Crisel na tiningnan siya. Sus, ikaw nga dyan eh. Ganti naman niya. Nagtawanan silang dalawa sa nag-appear. Ilang sandali pa silang nag-usap ni Crisel bago siya iniwan. Pinagkasya naman niyang sarili sa isang bakanting silya habang sinusundan ng tingin ng dalawa. Bagay na bagay ang mga ito at siya ang kinikilig para sa mga ito. Hi! Isang lalaki ang nakangiting umupo sa tapat ng kanyang mesa. May dala itong dalawang kupitang alak na inilapag sa kanyang harapan ng isa. Binati niya ang hindi gaano kilalang lalaki pero nagpakilala itong Rupert. Close naman sila ni Crisel pero hindi niya kilala ang malalapit rito maliban na lamang kina Tita Roseldo at Tito David, ang parents ng kaibigan. Nakita niyang nasa pinaka-stage sina Crisel at ang nobyo nito at kasalukuyan ang ipinapakilala sa lahat ng mga bisita ang kasama nitong lalaki. Si Rizzy Montefalco. Nakita niya ang pagtiimbagang ng lalaki sa kanyang harapan at galit ang titig na pinukol kay Rizzy. Napakunot-noo tuloy siya. Nang magsimula ang party ay nawala ang lalaki. Naiwan ang dalawang kupita ng alak sa kanyang harapan pero hindi niya ito pinansin at kumuha ng pagkain dahil yun naman talaga ang sinadya niya doon. Nakasabay niya pang kumuha ng pagkain ng isa sa mga pasosyal na kaibigan ni Crisel pero hindi niya na ito pinansin kahit pinaringgan siyang matakaw. Ano naman pakialam nito kung tumataba siya? Inismiran na lamang ito ni Santa sa kainiwan at tinungo ang kanyang mesa at kumain na para bang wala nang bukas. Kinausap pa niya ang maid na Crisel na ipagbalot siya ng madadalang pagkain. Hindi naman siya papayag na siya lang ang makakain ng masarap at ang pamilya niya ay hindi. Nakipagsayaw din siya sa birthday celebrant. Noong high school days nila ni Crisel ay hindi nila nagagawa iyon. Kaya naman, na-miss niya ang bonding nilang ganoon lalo na at hindi naman siya nakapagpatuloy sa college tulad ni Crisel na isa sa mayaman sa Santa Angeles. Banda 9:00 ng gabi umalis na ang boyfriend ni Crisel. Busy daw kasi itong tao at nauunawaan naman iyon ni Crisel. Nag-enjoy pa rin naman sila. Sumayaw at uminom ng alak. Naputo lang ang kasiyahan nila nang sunduin siya ng ama pasado 10:00 ng gabi. Nagpaalam na siya sa kaibigan at sa mga magulang ni Crisel na uuwi na. Pinayagan naman siya ni Crisel at may pa-take out pa. Habang si Crisel naman ay nakipagbanding sa iilang bisitang naiwan, uminom ng alak at nagsayaw, dama niya ang pagkahilo sa dami ng nainom. Ang sabi naman ng dad niya ay pwede silang magparty hanggang 11 ng gabi, kaya susulitin niya iyon. Lumipas pa ang 1 oras ay tuluyang natapos ang party. Isa-isa nang nagpaalam sa kanyang mga kaibigan. Siya naman ay nagdahan-dahan ng umakyat sa kanyang kwarto. Pakanta-kanta pa siyang muntik ng mabuwal kung wala lang umalalay sa kanya. Napayakap siya sa kinakapatid na umaalalay sa kanya. Napansin na siguro nitong hindi na siya makahakbang, kaya umangat na siya sa kanyang kinatatayuan at dama niyang binuhat siya nito. Thanks, kuya! Tumatawa niyang usal ng ilapag nito sa kama. Sa halip na sumagot, ay nanatili itong nakatitig sa kanya. Hinawi pa nito ang buhok niyang tumatabing sa kanyang mukha. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mata niya nang dagli siya nitong siniil ng halik sa labi at ang pagdaga ng katawan nito sa kanya. Nagulat man ay pumilit siyang manulak pero sadyang malakas ito. Kuya Rupert! Takot siyang napasinghap na may kasamang impit na sigaw dahil gumapang ang palad nito sa pisngi niya, pababa sa kanyang dibdib at naramdaman niyang pinisil nito iyon. Kinalabutan siya at lalo pang nataranta sa pagnanais na makawala rito pero hindi niya magawa. Di siya makakilos dahil mabigat ito at pigil pa ang kamay niya. Nababaliw na ito para pakialaman siya. Napaiyak na siya nang maramdaman ng palad itong humahaplo sa kasilanan niya. Dinig pa niya kung paanong napunit ang maliit niyang saplot ng puwersa nitong hubarin habang nagsisisigaw siya sa takot. Subalit tinakpan nito ang bibig niya. Matagal na ako naggigigil sa'yo, Crisel. Subukan mong sumigaw. Papatayin ko si Ninong. Hindi ako papayag na mapunta ka lamang sa isang risi. Magiging akin ka ngayong gabi. Bulong nitong humihingal sa malapit sa kanyang tenga. Nakadama siya ng matinding takot para sa mga magulang. Hayop ka, kuya! Itinuri kang anak ni Dad!
Iyak niya. Wala akong pakialam, Crisel. Kaya kong pumatay maging akin ka lang, okay? Ngumisi ito at ganoon na lamang ang panginginig ng katawan niya. Nang paghiwalayan nito ang hita niya at puwersahin siyang pinasok. Impit na sigaw ang pinakawalan niya nang maramdamang may napunit sa kaloob-looban niya. Napangisi lamang ito. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa niya pagkatapos ng kahalayang ginawa nito sa kanya.